Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Bulgar. Sabi niya, 26 million na pondo ang nakalaan at maaring magamit para sa posibleng impeachment ng Vice Presidente Sara Duterte ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. So, nakakalula, no? Mga para saan ito? Una, yung toga o robe. Magkano kaya ang isang robe? 24 lang naman na robe yan. Then ano pa? Kasi sinisweldohan naman natin sila eh. Nandun na, operating budget, nandun na lahat. Why spend 26 million? Sa nagaganap na krisis sa langis ngayon, tapos ito pa ang aatupagin. Grabe. Nakakalula para sa akin yung 26 million. Pagkain, snack, merinda, mga ano. Parang malala ko, di ba may SONA noon? Ano bang SONA na yun? 2023 SONA. Sa isang araw lang, magkano ba yung budget noon, yung 2 million or 20 million? I think 20 million. Kaya nag-react ang taong bayan. Dahil sa isang araw lang, grabe, milyones ang gastos sa stock, pagkain, mga uniforme. Ganyan ang ating gobyerno ngayon. Wala silang pakialam sa naghihirap. Yung building ng Senate. Ilan ba yun? 27 billion. Tapos, yan pa sila na anti-corruption daw sila. Kaya ako, nakakadismaya na ang nangyayari talaga sa ating bayan. Okay naman yan. Impeachment, trabaho nila. Kailang sobrang dami naman yung 26 million na budget yan. Tignan natin ang reaksyon ng taong bayan. Maligaya ba sila? 10,000 ang nag-react. 9,500 ang tumatawa. 362 ang galit. 328 lang ang nag-like. Wala pa pong 1% ang nasisiyahan sa ganitong style. Both, I don't know, yung sa House Justice Committee, mayroong article ng Abante. According to their sources, 1.3 billion daw ang nakalaan para sa appearance fees. Yung nagpakita ka doon, I think today, i-release yung 650 million pesos para bayad. Yung remaining 650 sa Mayo na bago magbutuhan sa May 11. These are unconfirmed reports. Kailang nakakalula, nakakagalit, nakakadismaya. Dahil nandyan, may krisis pa tayo. Although medyo bumaba ng kaunti ang presyo ng langis, kailang mataas pa rin. Tinitignan ko yung presyo ng diesel, nasa 80 pa rin. Yung dati, 54 lang eh. Kung 60 pesos, okay na yon. Kailang ngayon, 80. Masakit pa rin yon sa bulsa. So, hirap na nga tayo, mamamayang Pilipino, tayong mga taxpayers. Pasensya na lang ha. May construction dito sa malapit sa akin. Hindi ko naman sila pwedeng pigilin, kaya medyo maingay. Pasensya na lang kayo. Lakasan ko na lang boses ko. So, 1.3 billion appearance fees. I don't know how true. Kailan kung ako ang yung tatanungin,
Opinion ko lang ito, naniniwala ako na meron ngang ganyan. Yung sinabi ni Congressman Bong Sontay, naniniwala ako sa pahayag niya na maraming kongresista na ayaw sana, kaya lang natatakot sila, napipilitan na lang. Kasi pag hindi, you will not dance with them, you will not dance with the music, you will not flow sa agos ng tubig, eh wala kang mapapala, wala kang matatanggap. So, ito na siguro. Siguro lang ang mga pundong ilalabas. Anyway, wala na tayong magagawa kasi they are in power. But may hangganan ang lahat. May pag-asa pa po tayo. Kaya magkapit bisig po tayo mga kapwa ko DDS at iba pa, kahit hindi ka DDS. Basta mahal mo ang ating bansa at nakikita mo yung paglalabis na ginagawa ng gobyerno ngayon, magkaisa tayo tungo sa pagbabago sa 2028. Isa lang ang nakikita kong pag-asa natin, walang iba kundi si BP Inday Sara. I believe malalampasan niya itong challenge ng impeachment dahil kahit matatalo dyan sa Kamara, mananalo naman siya. Either, dalawang panalo ni BP Sara, either sa Supreme Court or sa botohan sa Senado. Whichever comes first. Sana mauna sa Senado. Sana yung Senado ba, aabot na sa botohan at ma-acquit si BP Sara. Yun na yun. Matuldukan na. Tapos dadagdagan pa ang desisyon ng Supreme Court na sa opinion ko lang, nakikita ko, papaboran ng Supreme Court ang mga petisyon na humihiling sa Korte Suprema na i-declare na void ab initio ang impeachment proceeding sa Kamara. Sana nga magdilang anghel ako. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nauna ko sa balay sa tabangan ng mga yero. So muna ni ang itsura sa kadako sa buslot sa iyang atop. Kita yun nato nga dagko na yun og buslot. So pulihan na ni karon ang ilang atop nga buslot na. Okay? O karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon natabangan og yero. So mo na ni tsura sa gawas nga bain sa balay. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. So nindot na gyud sa Ginoo kay kung sa naghatag sa sin kay ang akong balay yung nakatuig aron pa ginilisi. So unom na to katuig ang imong atop. Ang makatuig karon ay pa ginilisan tungod sa kalisod. Salamat kayo sa naghatag sa sin. Punta nga magpadaan nga tabang kay aron daghan pag matagaan kay naapay manginanglan. Oh, salamat kayo po. Oo. Salamat kayo.
Mm.